Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, mga solo parents sa isang bayan sa Pangasinan sumailalim sa training ng TESDA para sa karagdagang kabuhayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sarah Cayabyab. Inpasilong daad training para address making NC2 susaray miyembro na Solo Parents Association jad balaya mapandan Luyaga Pangasinan. Agawaan iyala pod tulong na sa lokal na gobyerno tan sa Technical Education and Skills Development Authority Pangasinan Schools of Arts and Trade. Inbangat susaray miyembro na asosasyon at panag-usar na makina tan say mauksoya panagdait. Git manasayan programa yan na itda na kasanayan susarayan solo parents pian na itdan iraya mas dakal oportunidad at trabaho yang makatulong para ed say pamilya da. Say masulok kadwaran simbatan na dan training at ilaluan yan na sumpal no a 21 od sayan bulan na Pebrero. Agawaan met iyala pod tulong na say Municipal Social Welfare and Development Office tan say Public Employment Service Office. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sarah Cayabyab para ed Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sarah. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Tulong para sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng shear line sa lalawigan ng Oriental Mindoro, nakahanda na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Tom Alvarez. Nakahanda ng ihahatid na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Mimaropa sa mga Local Government Unit o LGU na naapektuhan ng shear line sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayon sa pabalid ng ahensya, ang kanilang total available relief resources ay aabot sa mahigit 118 million pesos na mayroong stockpile funds na halos 3 million pesos. Kamakalawa ay nakaranas sa matinding pagbaha ang ilang mga bayan at lungsod sa lalawigan dulot ng shear line. Patuloy din ang ginagawang koordinasyon at monitoring ng Disaster Response Management Division ng ahensya sa mga LGU para masiguro na mabilis na mahatira ng tulong ang mga residente na nakatira sa affected areas. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Family food packs mula sa pamahalaang panlalawigan ng Palawan agad na naipamigay sa mga apektadong residente. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lizelle Pilapil. Katatapos lamang pantaw, mga family food pack sa munisipyo iyang Brooks Point nga naapektuhan ang adadanasang pagurandara ang shear line. Igpaabot dya, Palawan Provincial Social Welfare and Development Officer Abigail Ablania. Makunta na agabot sa 5 kagatos family food packs ang akapantaw ang DSWD sa Brooks Point. Dading adlaw, 5 ra kagatos nga FFP ang tapos dunda ipantaw sa nara kagabi. 5 ra kagatos ang akapantaw para sa mga naapektuhan ang Agay Ristal sa Aborlan. Sa dadi, agaman tiner sandara kung magapan man ngabay da FFP ang Sofronio Espanyola. Kabilang makunta na sa sulod ang igpapantawang DSWD ay 6 kakilong bigas, saka dosenang energy drinks, saka sachet ang kape, ibay ibang dilata, paryo ang sardinas, corned beef, tuna. Sa Radyo Pilipinas Palawan, si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon.
Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Lakbay Pabasa program matagumpay na isinagawa sa liblib na barangay sa bayan ng Paranas, Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nagin manilampuson an igin dumara nga lakbay pabasa program sa usa nga tay-aw nga barangay sa Bungto, San Paranas, Samar, mao an barangay Maylobe. Kaupod an Enhanced Distance Learning Education o DLE volunteers nga nanbugos nga lokal nga pamunuan San Paranas, ginpangunahan ni Mayor Eunice Babalcon ang pagpabasa sa mga kabataan nga enrolled sa daycare o ECCD nga elementary. Pagkatapos san pagpabasa, nakakarawat ang mga kabataan san bags ug school supplies samtang nagdumara liwat san feeding durante sa nasabi nga aktibidad. Gintikangan san gobyerno lokal ang lakbay pabasa program sa tuntuig 2022 kabulig ang mga Paranas Enhanced Distance Learning Education Program volunteers komobaton san problema san pagaradman sa mga kabataan labi na adton sa mga harayo nga barangay. Ginlalauman san gobyerno lokal nga pinaagi san programa mahatagan san duon ang importansya san edukasyon sa mga kabataan. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Buying price ng National Food Authority o NFA Surigao Branch para sa clean and dry palay nananatiling nasa 23 piso kada kilo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Padayon gapon karon nga gibasihan sa National Food Authority o NFA diha sa pagpatuman sa ilang buying price sa humay ang price range scheme kon pricers. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Alvin Balatero, ang hepe sa NFA Surigao Branch, nga mag-aproba sa maong buying price gamit ang pricers, mao ang silang central office. Sumala pa nga mag-usap-usap kada semana ang ilang buying price sa humay, depende sa maaprubahan sa ilang uluhang buhatan. Sigun ini nga tumong sa pagpatuman sa pricers aron nga matupngan o baka mapalabuan pa ang ex-farm price humay o ang palit sa mga pribadong rice traders. Pinaagi niini mas pilion sa mga rice farmers nga dito sa NFA Baligya ang ilang ani. Sa karon, ang buying price sa NFA Surigao Branch ang napabiling ana sa 23 pesos matag kilo alang sa clean and dry palay, samtang 18 pesos matag kilo alang sa fresh and wet. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Holo, karagdagang fire station, malaking tulong para mapabuti pa ang serbisyo ng Bureau of Fire Protection, Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Kiyakuyagi Senior Inspector Jason Ahijon, Provincial Farm Marshal, sina Bureau of Fire Protection at di binaybayan si Lupasug. In pagpatindog, sinaganap fire station na upat municipality biya na sina CSC, Lugos, Pangutaran, Iban Omar. Mapuas na paon in a groundbreaking ceremony sinaka nuyaon. Ininibang doon na marching order ni President Ferdinand Marcos Jr. sinakalabay tahon. Insubay katan si mga municipality katiling sinula Pilipinas, kapaunan na sina fire station bilang bahagi sin modernization program sina BFP. Laungi ahijun aw nakumanyan tuhalom sinang putag siya municipality di Lupasug, inwayron pa nakarihil sina Lupa. Benasin pandemi tapol iban pang limatahil. Balinggan law niya kakunahan in hiri program in ato municipality asawab siyan na bukod applicable in a fire truck iban fire station ha mga ini asawab sin kamatauran mga barangay amin hara igdakat. Implano nila dunhay ni patindukan sin boathouse at supay kabutangan sin fireboat apabila amoy ni karil kanila inapangayo nila indeng ha upis nila kataasan. Dahil ha RP Holo, Fatma Delicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Jolo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.